Magandang araw mga kaparihas, narito po tayo sa Barangay Panasahan, Malolos City, Bulacan. At pong makapanayam ngayon ang former Barangay Iske Chairman and former Barangay Kagawad dito po sa ating Barangay Panasahan, Malolos City, Bulacan. At ngayon po ay magnanais na magserbisyo bilang ating punong barangay o Barangay Chairman po dito po sa Barangay Panasahan, Malolos City, Bulacan na si Ginagalang Nel Santiago Caballero. Sir, kumusta na po ba kayo? Mabuti mo ma'am, magandang umaga po. Okay. And sir, marami po ang nagtatanong, lalo na po sa ating mga kabataan at sa ilang mga kabarangay natin. Sino daw po ba si Sir Nel Caballero? Muli po ako magandang umaga sa lahat. Ako si Nel Santiago Caballero. Ang mga magulang ko po, ang aking tatay ay si Roberto Javier Caballero at si Virgilina Marcelo Santiago mula sa Barangay Calero po. Ang aking pong tatay, tubong pong taga-Panasahan. Ako po ay nabibilang sa samahan ng Something. Miyembro rin po ako ng Tau Gamma Phi Fraternity na tumutulong sa mga community service. Miyembro din po ako ng Knights of Columbus, ng Santo Niño de Panasahan, at dating miyembro po, batikang miyembro ng Kapanalig o ang Kabataang Panlalawigang nagkakaisa laban sa pinagbabawal na gamot. Noong panahon po ng 1996, nakasama po ang inyong abang lingkod sa kauna-unahang national election ng Sangguniang Kabataan hanggang 202. At mula naman po noong 2002 hanggang 2012, kung daw nagkakamali, ay nakadalawang termino po tayo bilang naglingkod ng Barangay Kagawad sa ating barangay. Okay. So sir, kung sakali daw po kayo ay pagbigyan ng ating mga kabarangay na maupo bilang ating punong barangay po, ano daw po ang number one priority na ating dapat bigyan ng pansin? Well, ang akin pong naisin, unang-una, ay patungkol sa mga senior citizen natin. Gusto ko po sanang makabuo ng isang resolusyon na makatutulong sa senior citizen para magkaroon sila ng mainam, maayos at maliwalas na tanggapan. Senior citizen po, kailangan pong matutukan natin para po sa panahon ng kalamidad, sila po ay mabigyan ng kaukulang ayuda. Sila po yung dapat na una natin bigyan ng ayuda dahil sila po yung walang kakayanan, sila po yung nahihirapan lumakad, at sila po ang dapat nating lapitan, sila po ang dapat nating yakapin. Sila po ang pupuntahan natin upang sila yung unang magkaroon ng ayuda sa panahon ng kalamidad. Isa pa po nating naisin ay ang patungkol sa peace and order sa ating barangay. Unang-una po ay dadagdagan natin ang mga transformasyon sa ating mga agent in person authority tulad po ng barangay Tanod, ang ating pong barangay justice system. Kailangan pong madalas o magkaroon ng palagi ang pag-seminar ang mga taong ito upang mas lalo pong makapagsilbi at mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng ating barangay. Pangalawa po sa ating barangay justice system, ganun din po kailangan makipag-ugnayan po lagi tayo sa mga karampatang ahensya ng gobyerno upang mababaan po sila ang mga pag-aaral patungkol sa mga batas na nasasakupan lamang ng kodigo ng pamahalaan lokal. Minsan po ay salimuot ang ating batas, subalit kapag ito po ay nauunawaan ng ating mga namumuno, ito po ay nauunawaan ng mga nagpapatupad, ay maaari pong maayos ng maayos ang isang pag-uusap o isang kaso. Pangalawa po ay ang patungkol sa pagawain naman. Sa pagawain po ang ating pong naisin unang-una sa matagal na pong panahon na ang Barangay Panasahan po ay naiiwan sa para makilala. Baka po panahon na ngayon para po magkaroon po tayo ng marker or yung barangay boundaries, barangay marker. Pati po yung ating mga streets, kailangan po natin lagyan ng street sign upang ang mga dumadayo po sa atin, ang mga nagbabalak na magtayo ng mga negosyo, ang mga ahensya na naghahanap sa mga individual na tao ay hindi na po maliligaw sapagkat
pagpasok po nila ng Barangay Panasahan, makikita po nila yung welcome sign natin, yung welcome marker po natin. Baka panahon na po ito para matupad yung proyekto na yan. Pangalawa po, yung pong kahabaan ng tawiran, medyo kailangan na po nating isaayos yung drainage doon. Dahil ilang ulan lang po ay medyo naiiwan na yung daan na yun. Baka po kailangan nating i-upgrade yung ating daan ng tawiran. Pangatlo po sa ating naisin sa terms po ng komunikasyon, ay tingin po natin yung mga ginagamit ng ating barangay sa pamamagitan po ng masusing pag-seminar dito, pagpo-provide ng mga panibagong gadget upang makasabay po tayo sa modernong teknolohiya. Sinasabi ko nga po, ang maayos na komunikasyon po, ang mainam na komunikasyon ay mas madaling aksyon. Kaya po dapat nating ipatupad po ito. Pangalawa, susunod po yung sa usapin ng sa kababaihan. Kailangan din pong ang ating komite sa kababaihan ay mabigyan pansin, unang-una, lalo na po yung karapatan ng mga kababaihan. Kailangan po magkaroon din ng mga seminar workshop, hindi lang po sa barangay. Bagkus ibaba po natin to sa ating eskwelahan, sa ating mga teachers, at sa kanya-kanya pong tahanan upang mas lalong maintindihan po ang karapatan ng kababaihan. Isa po nating naisin na gustong maipatupad sa ating barangay ay tungkol po sa ating environment or zero waste management. Pipilitin ko pong magkaroon ng isa pang resolusyon na magdadagdag po ng panghakot ng basura upang sa gayon ay magkasaliko po at hindi maipon ang mga basurang naiipon ng ating mamayan. Pangalawa po ay magkaroon ng resolusyon upang magkaroon ng takdang araw at takdang oras ng pagkuha ng mga segregated na basura. Kailangan lang po ay isang time team at matiim na pag-aaral para dito. Kailangan pong organisado at sistematiko ang paghahakot ng basura. Yeah. Sa ating pong MRF or yung facility, kailangan pong i-upgrade na natin to. Hindi po kailangang nakatiwangwang to, hindi pwedeng dahil ito lang yung facility natin, ay ilalagak na lang natin doon ang basura. Kailangan pong pag nakuha yung basura, pagdating sa ating facility, isasaayos din po ito ng ating mga tauhan. Kaya po, upang maiwas yung mga kapitbahay natin, kapitbahayan, na malayo sa masangsang na amoy, malayo sa sakit. Okay. Dagdag po sa proyektong pangkabataan at sa pangkalahatan na rin po, ay bibigyan pansin din po natin ang karapatan ng pagkakapantay-pantay ng mga LGBTQ family. Kailangan pong bigyan po natin sila ng kaukulang pansin sapagkat naniniwala po ang aming grupo, ang Bagong Panasahan, Bagong Kabataan, na malaki po ang maiaambag nila upang mas lalong mapasaya at mapasigla. Hindi lang ang kabataan, ang pamayanan po kasi ay binubuo na ng lahat ng sektor at ang bawat isa po rito ay may karapatan upang makapag-suggest, upang makapagbigay ng magandang programa. At ito po ay ating lilikumin upang mapagsama-sama at upang makabuo ng isang magandang proyekto. Dagdag po natin sa edukasyon para sa mga sangguniang kabataan ay hikayatin po natin ang ating sangguniang kabataan. Joint project po, collaboration upang magkaroon po ng dagdag na bilang ng mga scholars dito sa ating barangay na ang mga estudyante, kabataan na may karapatan, na may naangking talino ay may kakayahang ay walang kakayahang mag-aral, ay bigyan po natin ng karapatang makapag-aral. Tulungan po natin sila sa pamamagitan ng tulong pinansyal, sa pamamagitan po ng scholarship. Dagdag pa po ang mga tinutulong ng pamahalaan ng lungsod. Nais din po nating magkaroon ng isang resolusyon para makagawa ng budget para po mabigyang pansin natin ang mga atensyong medikal, mga medical equipments na pwede po nating ibahagi sa senior o ilagak sa kanilang tanggapan upang hindi na po sila lalabas ng barangay, hindi na sila lalayo pa
O kaya naman po ay tayo na mismo ang lalapit sa kanila ng mga gamot para sa kanilang karamdaman. Okay. So, ang inyong karagdagang pang ninanais, sir, kung sakali po kayo pala rin ang inyong pang karagdagang pang number 1 pang priority na makakatulong sa pag-unlad ng Barangay Panasahan. Yes, pangalawa po sa ating prioridad ay patungkol sa mga kabataan. Unang-una, sa kabataan po, kailangan pong paigtingin natin at paunlarin lalo ang sports. Kailangan po ay meron tayong regular na palarong pambarangay. Pangalawa po, kailangan din pong i-acknowledge natin yung mga athlete natin na nandito lang sa barangay. Minsan po ay nakakaligtaan natin na sila ay i-acknowledge. At sila po yung nagbibigay ng ano sa atin, nagbibigay ng parangal, ng pagkilala. Sila ang nagdadala sa pangalan ng Barangay Panasahan. Pangatlo po, hihigayatin po natin magkaroon ng livelihood para sa mga kabatang out of school youth. Unang-una, makikipag-ugnayan po tayo sa tanggapan ng TESDA sa ating pamahalaan lokal upang ibaba po rito yung mga trabaho kung saan ay mapapakinabangan po ng mga kabataan natin na medyo nalulumbay na or tinatabad na sa pag-aaral. Pakalawan po, doon naman po sa mga kabataan na nagnanais na makapag-aral subalit walang kakayanan, meron po tayong tinatawag na alternative learning school. Makipag-ugnayan pa rin po tayo sa DepEd, sa pamahalaan lokal upang mas lalo pong ibaba rito ang mga pag-aaral na hindi kayang tustusan ng mga kabataang nagnanais o kinakapos ng kanilang pinansyal. Okay. So, and mensahe na lang po, sir, sa ating mga minamahal na mga kabarangay po. Sa ating pong mga kabarangay, muli po, ako po si Neil Caballero. Ako po ay naglalahad ng paglilingkuran para po sa nalalapit na eleksyon. Kasabay po nito ay mas lalo po nating gagampanan ang paglilingkuran at dadagdagan ang mga nagawa po ng mga nakaraang administrasyon upang mas lalo pong mapasigla. Maibalik po natin yung sigla ng kabataan. Maibalik po natin yung pagyakap sa mga katandaan. At higit sa lahat upang maibalik po natin yung mas lalong tahimik, mapayapa at maunlad na barangay. Okay. Okay po. Muli po sa aming pong team, ang Bagong Panasahan, Bagong Kabataan. Sa Bagong Panasahan po, ang aking mga kasamang kagawad, uunahin ko na po ang tutugon po sa usapin ng senior citizen, si Consyal Romy De Rojas po, mula sa Purok Azucena, si Consyal Alex De La Cruz mula sa Purok Sampaguita, si Consyal Jim Bayan Mendoza mula sa Purok Azucena, Consyal Kevin Marcelino Sanawan mula po sa Sampaguita, si Consyal Mylene Torres Karangan mula po sa Dama de Noche, si Consyal Suzette Manahan mula po sa Purok Ilang-Ilang, at Consyal Beth Alday mula po sa Purok Ilang-Ilang. Sila po yung mga katuwang ko upang mas makabuo po kami ng mga resolusyon, mga kapasyahan na magbibigay lalo at magbibigkis sa mas maunlad na panunungkulan. Okay. At para naman po sa aking mga sangguniang kabataan aspirant, ang aking pong SK Chairman mula po din sa Purok sa Azucena, Mr. Briggs Marcelino, at ang kanya pong makagawad na si Michael Bolt Arsenal, Mr. Renzo Cruz, Mr. John Rui Cruz, Rui Sakdalan, Gavin Miles Caballero, Shakira Mendoza, and Juliana De La Peña. Sila po ang magsusulong naman sa kapakanan ng mga kabataan, magsusulong sa mga kagalingan sa pang-sports, livelihood at edukasyon. Ang aking pong slogan, ang aking pong marubdob na ilalapit sa mga tao, si Neil Santiago Caballero po ay nakikisa sa senior citizen. Nagmamalasakit po sa senior citizen. Si Neil Santiago Caballero po ay nakikisa sa sports family. At si Neil Caballero po ay maglilingkod ng walang halong pasubali, walang halong pag-iimbot. Ang aking pong ilalahad ay serbisyo, hindi po benepisyo. Serbisyo po, hindi negosyo.
Maraming salamat po. Wow, okay. Napakagandang mensahe ng ating buting former barangay kagawad at ngayon po ay nagnanais na magserbisyo bilang ating punong barangay. Ang handog daw po niya ay talagang pantay sa pagtingin at pag-akap sa kapwa at handang magmamalasakit para sa kanyang mga kabarangay at tutulong hanggat sa kanyang makakaya. Okay po, magandang araw po mga kaparihas mula po dito sa Barangay Panasahan, Malolos City, Bulacan. Lay Castro po ng Parihas News. Ingat-ingat po kayo kung and your family po. God bless us all.